Reading from the book of Ephesians, chapter 4, verse 8. Wherefore he saith, when he ascended up on high, he led captivity captive and gave gifts unto men. Now that he ascended, what is it but that he also descended first into the lower parts of the earth? That was found in 1 Peter chapter 3, I believe, when he went into prison. When he died, his soul went into prison, in hell. He that descended is the same also that ascended up far above all heavens, that he might fill all things. And he gave some apostles, and some prophets, and some evangelists, and some pastors, and some teachers, for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ, till we all come in the unity of the faith, and of the knowledge of the Son of God, unto a perfect man, under the measure of the stature of the fullness of Christ, that we henceforth be no more children, tossed to and fro and carried about with every wind of doctrine, by the sleight of men in cunning craftiness, whereby they lie in wait to deceive. And in 1 Corinthians chapter 12, verse 28 and 29, and God has set some in the church, first apostles, secondarily prophets, thirdly teachers, after that miracles, then gifts of healings, helps, governments, diversities of tongues. Are all apostles? Are all prophets? Are all teachers? Are all workers of miracles? May God add His blessings to us on His word that we have read. You may be seated. So, I just felt led to go back on this subject. We talk about the gifts previously, and how God used these gifts in the church, and that the prophet of God said that these gifts should be operating in the church. So as we know that we have learned that there are two divisions of the gifts, and one of the division is the fivefold ministry, a special called men, persons to work in the ministry. But of course, the second division is also the 9 gifts of the Holy Spirit. May mga 7 na gift or gifts. I mean siyam. So there are 5 ministry for the work of the ministry, and then there are 9 gifts of the Holy Spirit to the whole congregation or to the whole church. And so it seems like I was moved to talk about this matter, and may God help us, and hopefully it will help also somebody, every believer, because it's just like in our reading that these fivefold apostles are ministry. Apostles, prophets, and evangelists, pastors, and teachers, just like a review, is for the perfecting of the saints. So may we just be really reminded how special or how serious, how important it is for us to see or to know and to discern or to recognize these gifts, this fivefold ministry. And it's just like the prophet said that every gift, the fivefold and the 9 gifts, should be operating perfectly or correctly. Dapat lahat ng ito ay
kumikilos, gumagawa sa tama, sa maayos, or sa dapat na pagkilos or paggawa, pagganap. Bawat bagay, bawat isa nakaloob tulad ng mga gifts of the Holy Spirit, prophecy, tongues, and speaking in tongues, and interpretation. God give us the order, or God put that in order through His prophet, so that it will not bring confusion. Sapagkat in the book of Corinthians, it's confusion. And even until today, these gifts are being misused or being practiced, being used in the wrong way. So it has to be operating, but it has to be in the right, in the correct way. So maging dito sa fivefold ministry, it's just like we always say that sometimes every minister today, ministering brothers, are all pastors. Who are the evangelists? Who are the apostles? Who are the prophets? So parang ang nire-recognize lang ngayon, halos lahat ay pastor lang. Nasaan ang mga evangelist? Nasaan ang mga apostol? Nasaan ang mga propeta? Ito naman lahat ay nandyan na ibinigay. Kaya ang tanong, nasaan? Ang lahat ba nito ay nagfa-function? Ang lahat ba nito ay gumaganap? Sapagkat kung hindi tayo mape-perfect. Kagaya ng sinabi ni Apostol Pablo, for the perfecting of the saints. Hindi tayo mai-edify. Yung perfecting doon, again, just to be reminded, is to equip. Para tayo ay masandatahan, para tayo ay mabigyan ng tamang mga sandata o mga kagamitan. Yun ang purpose. Para tayo ay maayusan, tayo ay madamitan. Sa ibang mensahe, may binanggit ang propeta na itong fivefold ministry is the dressing room. Sila ang mag-aayos, magdadamit sa nobya. So it has to be na ang fivefold na ito ay magpa-function, kikilos, para sa perfecting ng o equipping ng ministry ng saints, ng bride of Christ, ng mga nobya, ng mga banal, for the work of the ministry. So hindi pwedeng mapilay. Could you imagine ang isang tao na kulang-kulang ang kanyang daliri? Yung iba naman sobra. Nakita na kayo ng tao na sobra ang daliri. Pero yung pasobra, actually walang function eh. Parang pasobra lang yun. You know what I mean? What I mean. Kasi talaga nilagay lang ng Diyos dyan na daliri ay 10, 5 bawat kamay. So, ganun. Could you imagine kung paano makahawak ng isang bagay? Ang isang kamay, palad kung kulang. Hindi makapag-function ng husto. So the same thing with the ministry, na sinabi niya, it has to be, yung 5 na ito ay magpa-function ng husto, ng tama, for the work of the ministry, for the edifying, pagpapalakas, pagpapalago, pag-establish ng katawan ni Kristo. Magiging mahina ang katawan. Amen? Kung walang exercise, kung walang tamang pagkain, di ba? So ang katawan, literally, for example, for us to understand, just same thing with the body of Christ. See? Pagsapa, unity of the faith.
sa pagkakaisa sa pananampalataya, to the knowledge of the Son of God. Ayaw kong pa tumagal dito sapagkat napag-usapan na natin ito. Unto a perfect. So ito yung perfect dito na salita, ayun yung kasakdalan na, yung kaganapan. Yung perfect doon sa perfecting, yun yung equipping. Pero rito naman, perfect man, yung stature of a perfect man. Para madala ang mananampalataya, ang buong iglesia sa kasakdalan. So kung titignan natin mga kapatid, without the perfect function or the right functioning of this fivefold ministry, the church or the bride, the body will be in confusion or in chaos. Hindi malalagay sa tama ang buong katawan ng iglesia kung ang limang lupi na ito ng ministeryo ay hindi kikilos, hindi magtatrabaho. Diba? Alam niyo ba sa isang organization, as much as possible, para makomplito, di ba, ang board, 5. And we know the number 5 is grace, biyaya, ganun. So ito yung kahalagahan. We just want to really realize or know the importance of these gifts. But first, of course, we want to know, mga kapatid, paano natin malalaman? How do we know? And how do we recognize these gifts? Siyempre, kailangan malaman natin, especially sa mga message believers. To the message believers where God has given us the revelation about these things and, the right understand, the order. Kaya karamihan sa mga bagay na ito, pag binasa na ninyo yung book na COD, Church Order and Doctrine, ito yung isang bagay. Maging sa pag-ordina, to ordaining of a minister. Hindi tayo ang nag-ordain ng isang pastor o evangelist. Kasi yung ordaining is yung pagtatalaga. Kaya ang ginamit ng propeta dito na salita ay sanctioning. Yung parang, isasanction yung parang aaprubahan lang. Dahil ang Diyos ang una-una, higit sa lahat, ang Diyos ang tumatawag. But first, ang nakalagay dito sa ating slide ay, they were born. Of course, bago tawagin ay sila ipinanganak muna. So, ang isang tao na mayroong kaloob, sila po ay ipinanganak. They were born with a gift. Sa ayaw at hindi talagang kasama yan nung sila ipinanganak. For example, ano ang mga bagay na wala sa tao pag nung siya ipinanganak? Tama, ngipin. But he was born with a ngipin. But it will only come in the process of time. Galing ng isip mo, ha? Pero totoo yun. Talagang ang tao, may ngipin talaga yan. Pero nung ipinanganak, walang ngipin. Ibig kong sabihin, nung siya ipinanganak, ang tao, nung tayo pinanganak, hindi pa nakikita yung ating gift. But it was there. It was ordained to be there. Ganun yun. Of course, nung pinanganak ang isang bata, hindi kaagad yan kumanta ng Amazing Grace.
Amen? Yun lang maririnig mo sa bata. Pag-iyak. But in the process of time, bakit? Tulad ng sinabi nila sa kasabihan, born with a silver spoon. Ano ba yun ibig sabihin nun? Kakaroon ng maraming pera. Yayaman. See? Ang bata, hubad na isinilang. Wala. At many times, kalbo. Pero tutubo ang buhok, di ba? So something like that. Really, everything the literal is in the spiritual. So the same thing with the spiritual, we are born, they are born with that gift. So hanggang sa dumating ang itinakdang panahon na magmamanifest. Magmamanifest at magmamanifest. Kung ano yung kaloob na nandoon sa tao. Kaya sabi niya, those gifts don't come by laying on of hands. Oh, I will lay hands on you, I will pray for you, so you will have a gift. No. Kahit pailihan ka ng buong kongregasyon, buong lahat, wala. Kung hindi kayo pinanganak na gano'n. So sabi niya, those gifts don't come by laying on of hands, those gifts come by the sovereignty of God. Gifts and callings are without repentance. They was foreordained of God to be. Gifts are born. Now Jesus, when he was born, I believe that all gifts are foreordained. The foreknowledge of God. You believe that? I believe it. I believe there's nothing that you work yourself up or anything that one person could give to another. Hindi din ito ibinibigay. Itong mga spiritual gifts na ito, especially dito sa fivefold ministry, hindi ito ibinibigay. One friend of mine, before, sabi niya, ibibigay ko na lang sa iyo yung aking gifts. How I wish. Because to my knowledge, he is the first ever man that performed healing to Tala Leper Colony na maraming gumaling doon sa kanyang ministry. I know his gift, I saw his gift. At kung maaari lamang sabi ko nga na pwedeng i-transfer, edi gustong-gusto ko ha. Sayang naman. Kasi bakit? Yun nga, huminto. Naligaw ng landas. So, paano na magfa-function yung gift na yun? Wala na. Kumbaga, naparalisado. Because, siyempre, of course, kung patay na, hindi na rin makakagalaw yung gifts, di ba? Pero dahil siya ay tinanggihan o nireject, in-spurn, yung, kumbaga, tawag dito, tinalikuran. So, paano na mag-function? Paano na gagalaw? So, yun ang dahilan. Sometimes, kung bakit ang gifts hindi na nagmamanifest, may nangyaring problema. May blockage somewhere along the way. Diba? Parang sa tao din. Paano na hindi na makalakad o ika-ika na ang tao? Na-stroke eh. Na-paralyze. O buksongiro. Bakit hindi na makapag-boxing? Wala na. Na-paralyze eh. Dati ang lakas sumuntok. Ganon. Ganon din sa spiritual. So may mga dahilan kung bakit na sisira ang ministry ng isang tao. The gift was there. Was born with that eh. Hindi mawawala. Kaya gifts and callings are without repentance. But it is stopped because nandun din sa tao. Because remember na it depends. Sometimes
yung ibang gift, hindi na sa Diyos pinapagamit. Sa sanlibutan na sa mundo o si Satanas na gumagamit. Okay? So another thing that we need to understand is that merong sign. Merong palatandaan. Makikita natin. So what are the signs that a man was called in the ministry? Paano natin makikita? Galatians 1, sabi niya, tells us that we were predestinated to the adoption of sons by Jesus Christ. Predestinated of God, though many are called, but few are chosen. The chosen was chosen at the beginning. Now, but we were predestinated to the adoption of the children of God by Jesus Christ. If the ministry, sinultat ko lang ito meron pang ano ito. Ayoko lang kasing tumawag. If the ministry is of God, God will vindicate that ministry. If it isn't of God, then God will have nothing to do with it. You know, sometimes I always think of the scripture, what Jesus said. Sometimes sabi niya, some are born eunuch. Alam niyo yung eunuch? Eunuch ka din? Some were born eunuchs. Kaya kahit pilitin natin ang isang tao na mag-asawa, kung talaga pinanganak sang eunuch ko, wala talaga, hindi siya makakapag-asawa. Sorry na lang. Gaano kagwapo, gaano kaganda yan, ba't walang nanliligaw? Ang ganda naman. O ba't ayaw manligaw? Ang gwapo naman. Yung talaga pinanganak na ganun, single, wala. Hindi sabi niya, meron ding eunuch na ginawa niya ang kanyang sariling eunuch. Decision niya yun. Because remember, it's all our choice. If you chose, sabi nga ni Paul, kung gusto mong manatiling single, mabuti. Pero para makaiwas ka sa pagkakasala, mag-asawa ka na lang. Diba? Meron din sabi niya, ginawa ng mga tao. Kumbaga, ginusto ng kanyang mga magulang na huwag ka mag-asawa. Or some reason why. So, ganun. But God, sabi niya, will vindicate the ministry. Ang Diyos ang magpapatunay. Actually, nilagay ko dyan yung ay nawala. Yung ibig sabihin ng vindication or vindicate. Ang Diyos ang magpapatunay. Hindi kailangan ng tao na patunayan ang kanyang sarili. Ang Diyos mismo ang magpapatunay. Kapag ang Diyos ay tinawag kapag isang tao ay tinawag ng Diyos sa isang gawain, makikita mo sa kanyang gawa. May nilagay ako dito na scriptures. Pangalawa, paano natin makikita mapapatan ng tao ay may ministry? Una-una, siya ay tinawag ng Diyos. Ang kanyang pagkatawag ay sa Diyos, hindi sa tao. Kaya kahit anong gawin ng tao, talagang papasok siya doon. Whether he like it or not. Someday, the day will come, he will be in that place. For some reason. Sometimes, bakit? Sabi nga ng propeta, minsan yung may gusto, yun ang hindi tinawag ng Diyos. Yun namang umaayaw sila, yung talagang tinawag ng Diyos. Si Moses, si Pablo, si Noah, si Jonah, tinatakasan nila. Pero sila yung talagang tinawag ng Diyos. Minsan kasi karamihan, yung mga naggugusto, nagnanais na pumasok sa fivefold ministry, lalo na sa pagpapastor, akala nila magandang trabaho, may tithes ka, may offering ka. Ganon.
Kaya maraming nagpapastol na kung walang sapat na tithing, wala, nasisira yung gawain. I know a lot of that. Hindi nag-prosper ang gawain kasi may mga kondisyon pa sila, may mga reason pa sila. So hindi magpa-prosper. But always remember this, na ang sabi ng propeta, na I believe it 100%, if God called you, if God called a man, He will support that man. Kaya nga, I remember sabi nung board sa akin, nung paalis ako sa organisasyon, sabi nila, sinong susuporta sa'yo? Para bang tinatakot or ano tawag doon? Ni-intimidate ako. Pag alis mo, sinong susuporta sa'yo? Eksakto na nabasa ko yun, na sinabi ni Brother Branham. Kung tinawag ako ng Diyos, susuportahan ako ng Diyos. So kapag hindi ako sinuportahan ng Diyos, ibig sabihin lang yan na hindi ako tinawag. Tingnan niyo ito, ang talagang mga tinawag ng Diyos. Sabi nga ng propeta, maski magdildil ng asin, maski kumakain lang ng cracker or even just eat crackers in branch water. See? You will still preach the word. May makikinig o wala, magpe-preach pa rin yan. Wala namang nakikinig. Magpe-preach pa rin yan. Kasi tinawag siyang ganun eh. So ganun. Sabi nga ng Panginoon, kung walang makikinig, may makikinig na mga bato. Doon siya sa mga bato. Doon siya sa mga hayop mag-preach. Kasi talagang tinawag siya kung ganun eh, mag-preach eh. Ganun. Kaya nga I believe mga kapatid, kung ang isang tao ay tinawag na pastor, bibigyan siya ng ipapastoran. Kung tinawag siyang mag-evangelist, mga kapatid, bibigyan siya ng open door. Lahat yan. Kasi paano magpa-function kung wala? It has to be. Remember, na bago mag-create ang Diyos ng isda, may tubig muna. Alangan namang unahin yung isda na lalikain eh. Saan lalangoy? God is not a God of confusion, a God of order. Bago magpatubo ng puno, may lupa muna natutubuan. So, ganun ang Diyos. So, it's the same thing. Before anything else, God already made a preparation. Okay, so, because God called him, they are chosen by God. In Matthew chapter 7, verse 15, of course, sabi niya dito, beware of false prophets which come to you in sheep's clothing, but inwardly they are ravening wolves. Ye shall know them by their fruits. Nung tinignan ko yung salitang fruit, of course, literally, merong literal, fruit na kapuno, fruit of the loins, anak, posterity, that which comes from something, an effect or result. A work, act, or deed of a Christian character. So spiritually application, kung ano yung gawa. Yung bunga, kung ano yung resulta. Makikilala natin ang isang tao sa resulta. Of course, yun yung bunga. There's always a result. So if anybody claims to be such and such, makikilala niya siya. For example, dideklara ako ay isang propeta. Nasaan ang resulta? Nasaan ang bunga? Pwede sana akong apostol.
Ako, apostol ako. Taga-alaga ako ng apo. Ganun lang yan. Apostolic ministry, sabi nila. Taga-alaga na ng apo eh. So may ebidensya. Parang ganun lang din, di ba? Paano mo sasabihin na ikaw ay lolo? Kung wala kang apo. Ay lolo na ako. O, ilan na bang apo mo? Wala pa. Ganun lang yun. Bakit lolo ka? Bakit tatay ka? Kasi may anak ka eh. Bakit misis ka? Ano bang... Ba't sa lalaki, mister pa rin? Ano? Kahit may asawa at may... Wala. Mister. Bakit hindi misters? Kasi yung miss, naging misis eh. Magulo talaga ang English. Hindi maintindihan. So paano mo makikilala, natin makikilala na isang tao ay talagang tinawag sa ganung pagkatawag? Yung bunga. Yung resulta ng ginagawa. Okay? Kasi nga, yun nga, for the perfecting of the saints, for the unity of the faith, yun yung purpose eh. So may resulta talaga, may bunga. Yung kanyang ginagawa. For the good of the body, for the good of the ministry. Kasi yun yung function eh. Amen? Romans chapter 1 verse 16, sabi niya, I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first and also to the Greek. Hindi mahihiya sa Ebanghelyo. Hindi ikahihiya ang katotohanan. Hindi iko-compromise ang katotohanan. You know, salamat talaga sa mensahe. But you know, there are so many compromisers. And I'm sorry to say this. Dito sa, hindi lang sa, kasi ganito yun eh. Sa mga preachers sa different denominations. Kaya lilipat-lipat sila ng denomination, they can compromise it. Just listen, just like this. Every registered sect ay meron silang tinatawag na statement of faith. Okay? Meron tayong nakalagay dyan sa ating sect na statement of faith. We believe in one God. We believe in the baptizing the name of our Jesus Christ. Marami nga tayo hindi nilagay doon. Apurado lang nang nag-registered ako eh. You see? So, halimbawa ako, galing ako sa isang denomination. Meron kaming dating statement of faith. Lilipat ako ngayon. Alam ko ba yung statement of faith nila? Inaalam ko ba? Or kung alam ko, at kontra doon sa dati kong tinatayuan, am I going to compromise? You see? Ganun yan. Sometimes, I mean, not knowingly, sometimes ay nagko-kompromiso. Ikinukompromiso nila ang kanilang pananampalataya. Tulad nun. Hindi lang sa mga outsiders ang gumagawa nun. Kung 15 lang kasi yung field ko dito sa isang buwan, kung 25 dyan, 20, lilipat ako. Oh. Meron ako mga kaibigan, kakilala. Tawan ako ng Panginoon. Hindi lahat ng tumanggap o sumusunod sa Tosol Doctrine ay naniniwala sa Tosol Doctrine. Ang system, mga kapatid, ang ginawa ng mga grupong ito, yayayain kaysa sanggawain, libre lahat. Libre hotel, libre pagkain, libre lahat. O saan ka ba? Saan ka pa? Yung kaibigan ko, may mayat dito, pastor.
Oo na yan. Kaslak, tiplakan ko manimuging ng libre hotel, libre pamasahe. Gawid ka, dapat pakit manayin. Ililigaw kami sa isang manggagawa. Kami niya, lipat na lang tayo dito. Dito sa atin, wala tayong mapapala rito. Gutom ang abot mo. Ay, nako. Deep inside, malungkot ako eh. Malungkot ang puso ko. Pastor, Brother Danner, ikaw pa rin ang pastor sa Baguio. Susuportahan ka namin. Bibigay namin lahat ng kailangan. I tell you mga kapatid, sa biyaya ng Panginoon, dami kong pinagtanggumpayan na tukso at offer ng sanlibutan ng kaahon ng Diablo. Totoo yan. Ikaw pa rin ang pastor, pero hayaan mo, suportahan ka namin. Message yun, ha? O tignan ninyo. I mean, kaya sabi ko, mahalagang unawain natin to kasi kahit mga mensahe believer, hindi nila alam ito eh. Bakit nila gagawin sa akin yun? Kung alam nila ang mensahe. Di ba? If they know the message, if they know the word, why do they have to do that to me? Ibig sabihin, they do not know really actually. Hindi nila alam ang mensahe, hindi nila pinapanindigan nila. Because if they know, they should have done that. Like that. You shall know them by their fruits. Paano natin makikilala? Simple lang. Sa word. If their fruits, if their character, if their action is according to the word, then, yun. Kaya nga sabi ng propeta, if the man live the word, live that man. Kapag ang tao, yung mga ngaral na yan ay lumayo sa salita, iwanan nyo kasi manatili tayo sa salita. Mabuti nga hindi tayo sa denomination. Kasi sa organization, ang mga leader, ang mga higher-ups, sila ang may karapatan na magpwesto ng pastor sa isang lugar. Kung alisin ka doon sa pinagpapastoran mo, wala ka magawa. Kahit gusto ka ng mga tao. Sila ang mag-o-ordain sa'yo. Ordinahan ka namin maging evangelist. Ikaw ang kwan. Kaya meron nga akong kaibigan eh. Minsan talaga, ganito rin. Una-una rin. Dahil sabi ng Biblia, make sure. Make your calling in election sure. Ibig sabihin, ikaw mismo, alam mo. Okay? Dahil kailangan alam ng isang tao ang kanyang pagkatawag, otherwise, hindi din niya alam kung paano mag-function. Di ba? So, siya mismo. Tingnan, meron ko isang kaibigan, kasama namin sa ibang bansa. Kita niya doon yung welcome ng mga tao sa amin. Maganda. Kamukat-mukat pag-uwi niya dito, nag-resign as a presbyter. Nag-apply na maging international evangelist. Gusto niya palang pumunta sa iba't ibang bansa. Ay, masaya dito. May dollar pa. You see that? Hindi alam yung kanyang pagkatao. Kasi hindi ito ina-applyan
Hindi ito something na gusto mo ganun ka. No, you are born nga Ordained So hindi tayo maglalagay sa ating sarili. Hindi tao ang maglalagay sa atin. It is God. Tataka na talaga ako sa sarili ko Sa totoo lang. Sa dami ng lugar na pinuntahan ko, sa dami ng lugar na pinag-istihan ko. Anong malay ko na babalik ako, uwi ako dito sa Baguio? At bago ako magpastor, mga kapatid, may nagyayaya na sa akin na doon ako magpastor. Gusto ko sana kung ako mamimili. Bakit? Puro ba naman staff sa kumpanya ang mga membro ko Ano yan ang general manager sa isang puro mga engineer. Hindi ko na sasabihin. Pero kung may idea kayo, alam niyo kung saan. Ikaw na lang magpastor dito, Brother Tanner. Kung siguro ibayan niyo na hindi alam ang tinatayuan, ay, kada, dito. But I did not. Because we have to be in the right place. We have to be in the right calling. Sabi nga ng propeta, right calling, right man, for the right place, for the right job. Di ba? Tama ba yan? Okay ba yan? Right person, right calling, to the right place. Hindi pwedeng magkagulo-gulo talaga. So kung tao lang, siyempre, alin ang pipiliin? Sa tingin nyo, especially, kung ang mata ay nakatingin sa material, siyempre doon sa green grass of home. Pipiliin lagi yan ng material. Green grass of home. So you shall know them by their fruits. You shall see them. You shall recognize them. So it's not, I am not ashamed, sabi niya. Hindi pwedeng i-compromise, hindi pwedeng ikahiya. Sabi niya, it is the power of God unto salvation. To the Jews, to the Greeks. Ibig sabihin kung kahit kanino, kahit saan. Alam niyo talaga sa totoo lang. Alam ng Diyos ito. Siyempre laking laking barbaryo laking ako Talagang mahihayin ako talaga dati. Yes. Mahihayin ako dati. You see, it has something to be that God is there. Kasi tama naman sinabi ng Panginoon, I will give you words to speak. Lalagay ko ang salita sa inyong mga dila. Minsan hindi ko rin maintindihan So ganun. I believe sa bawat isa na tinawag ng Diyos. Ganun ang ginagawa. Maging sa pangangaral. If I tell you, hindi na itong mga subject o itong mga pinapanganang God knows I do not do it intentionally or what. I just depend on the leading. Just praying in God will do the leading. Ganun lang yan mga kapatid. Sa isang tunay na manggagawa. Okay? Paul called to be an apostle of Jesus Christ to the will of God. So ito ay sa kalooban ng ating Panginoon. Called by Jesus Christ. Tinawag talaga ng Diyos. Corinthians chapter 9 verse 2, if I be not an apostle unto others, listen to this, dahil medyo ito. If I be not an apostle unto others, yet doubtless I am to you, for the seal of mine apostleships are ye in the Lord.
Bagamat si Apostle Paul, ganito, tinawag siyang apostle to the Gentiles, ha? Or siya ang talagang ordained, itinalaga ng Diyos to be the messenger, angel, especially to the Ephesian church age. But he is actually, remember, these 12 apostles dati, they were not called, nung una pa man sinasabihan sila, do not go to the Gentiles, but rather go to the lost sheep of Israel. Talagang itong 12 na dati, talagang sila lamang yung para sa Israel. Binawalan sila na pupunta sa mga hindi. Okay? Kaya kung titignan nyo doon sa after the resurrection na lang, amen? Na sila ay sinabihan, go ye into all the world. Go ye into all nations. Whether Greeks, Samaritans, sabi na Syrians, because it came already to the so-called Holy Ghost age. Okay, but certainly, parang ganito we will, it's nice to, to study that. Maganda na mapag-aaralan ito. Bagamat silang lahat ay apostol, ha? I forgot, ay mahina ko sa memorya kasi. There were times na sinasabi ni Apostle Paul, I am the less of the apostles. If you can find that. Pero sometimes naman, sabi niya, I am the chief. Ano ba talaga? Siya yung less, pinakamaliit, o siya yung pinakamataas? Hindi siya tinawag talaga para sa Israel. Siya ay tinawag para sa mga Gentiles. Bakit? Kung titingnan natin, siya ang chiefest sinners, but she is the chiefest of the apostles. Kasi, imagine the whole Gentile nations, tingnan niyo kung ano yung ginawa niya na nag-missionary work yan, lahat ng yung 7 church ages na yan, siya lahat ang lumakad niyan. Na nagtayo ng mga simbahan niya. Sa Roma, lahat. Arami actually, Europe. Talagang inikot. Grabe. May mapa yan Pauline Epistles. Ginawa silang mapa kung saan yung iniikot. Grace. Europe. Kasi siyempre doon pa yung concentration ng Ebanghelyo dati, di ba? Troubles with the sun. Ganun. Kasi siya talaga itinalaga doon. Kaya there's no way na si Peter ay siya naging unang pope ng Rome because Peter never went to Rome. Hindi nagpunta, never, sa history at saka Bible, we cannot find any instances that Peter, Saint Peter, Apostle Peter went to Rome. Amen? Inilagay niya sa ayos yung sitwasyon ng mga taga-Korinto na magulo. Kasi yan ang trabaho ng apostol. Hindi lang siya yung mismo na nagtayo ng gawain, pero siya rin yung, kasi hindi porke ginamit ang isang tao na magtayo ng gawain. Pakinggan dito ha. Halimbawa, evangelist. You will go to that. Siyempre siya yung gumawa ng gawain. Siya yung nagbukas ng gawain doon. Parang sabi niya po sa Pablo, ako ang nagtanim, si Apollos ang nagdilig. Si Apollo ang pero sa Diyos pa rin ang. Ibig sabihin, kung ba ganito, I'm sorry, this is a sad part of the story.
May isang kaibigan na sabi sa akin, sabi niya sa amin one time, usap-usap sa gawain. Makakalungkot, pastor. Naisipin. Kapag tatayo ng bahay, pagkatapos ng building, ay maraming mga kasangkapan na ginamit sa building na itatapon mo na lang. O hindi na kailangan. Oo nga, ano. Eh, siyempre yung pala, pag yung pala yung napudpud na, scrap mo na lang. Yung martilyo. Yung scaffolding, naging tungtungan para maabot. Wala na. Ang tinitignan na lang ng mga tao, hindi nila nakikita yung scaffolding doon eh. Ang nakikita na lang yung structure, yung building. Ganon din sa iglesia, sabi niya. It's so sad. May mga ginamit tayo sa atin ang ating Panginoon. Pero ngayon ay wala na. And sometimes really, nakakalungkot na ganon. Kasi ako mismo, mga kapatid, lahat naging bahagi sa buhay ko, especially sa spiritual side. Hindi ko winawala at hindi ko kinakalimutan ang contribution nila sa buhay ko. Ginamit sila ng Panginoon. There were times I tried my best to, pay back. Kahit kahit nung wala pa ako sa mensahe, ginamit sila ng Panginoon. Para makasurvive ako, para mabuhay, makapagpatuloy ako. They are being used by God. This ministry, this church, maraming nagpagal dito. Yes. Hindi ko nakakalimutan yun. I know, I do not have to mention everybody, but there are, foreign and brothers. Meron kami young people na kasama dito dati. Ang nakakalungkot, bigla kong nalaman, nandun siya sa malaki ang allowance ng missionary nila. See that? Kaya mahalaga na talaga makilala ng tao kung ano siya, kung anong patawag niya. Higit sa lahat, alam niya kung saan siya nakatungtong. But watch thou in all things, endure afflictions, do the work of an evangelist, make full proof of thy ministry. Of course, si Timothy, hindi siya evangelist, siya ay pastor. Kaya ito din yung isang kailangan maunawan natin. We will go to that later. But yung sinabi niya, make full proof. Patunayan mo. Make full proof of the ministry. Paano? Of course, you shall know them by their fruit. Ibig sabihin, magbubunga ka ba kung hindi ka gagawa? Diba? Tulad ng sinabi ni Apostol Pablo, ang mga nangangaral ng iba, they that preach the gospel will live by the gospel. Ang mga nangangaral ng Ebanghelyo, mabubuhay sa Ebanghelyo. Pero sabi niya, ang hindi magtrabaho, hindi kakain.
My goodness. Walang ginagawa. Hindi gumagawa sa gawain. Pagkatapos, aros linggo-linggo, pag nag-preach, tights ang preaching. Ang hindi magtrabaho, hindi kakain. Ano ang prinsipyo ng Biblia? Magtanim ka para umani ka. Amen? Ang numero 1 na palatandaan sa isang tunay na manggagawa o tinawag ng Panginoon ay mananatili sa salita. Mananatili sa mensahe. So in that same group of men that sent a lady down and said, Brother Branham, if the angel of the Lord told you, the angel of the Lord, you know his picture there, you see. If the angel of the Lord told you that, we will believe it. I said, anybody, a ministerial group that would be that weak, if the angel of the Lord said something contrary to this word, it won't be the angel of the Lord. Tandaan natin, sino man sa inyo darating mangangaral ng iba. Amen. Listen to this. Apostle Paul, the apostle to the Gentile, Apostle Paul, the messenger of the first church age, he gave this warning. If anybody, even sabi niya, an angel from heaven will come to you, preach any other gospel that we have not preached unto you, let that person let him be accursed. At inulit pa. Talagang diniinan niya. Inulit talaga eh. Kung basahin yung 8 and 9, same verse, same words lang eh. Pero talagang, I see again, if any man come out, even an angel from heaven will come to preach any other gospel than what we have preached unto you, let them be accursed. Ano yun? Here is how it is. Dapat ang fivefold ministry nito ay manatili sa mensahe, sa aral na itinuro ng mensahero. Okay? Hindi siya pwedeng lumihis. Because God ordained that messenger, especially prophet. We will learn on that. We'll study that later. Next. Hindi siya pwedeng umalis, lumihis. Pastor, evangelist, teachers, prophets, because the prophet messenger and these prophets are not the same. The prophet messenger is only one. Isa lang yun. Kailangan yung 5 ministry na ito ay manatili sa aral sapagkat ito yung pundasyon. Kaya sabi niya, the foundation that was laid on the apostles and prophets, ang pundasyon ay itinayo sa pamamagitan ng mga propeta, messenger, not the prophets in the church, but the messengers, doon in-establish ang pundasyon. So para maitayo ang tamang iglesia, you see, brick by brick, hollow block by hollow block, kung ano, parang ganito, kailangan manatili sa pundasyon. Anong itsura kaya niyan kung kung hindi siya susunod doon sa unang lay? Pwede ba yun? Kapangit Kahihiyan tayong lahat. Anya mo dagito yun Aon lago dito. Makaamo mo, tida. Di ba? Kung bangki-bangking ito,
Pag may pumasok dito na makakita, bakit ka? Kapansin-pansin yan eh. Kahit isa lang dyan na nakausli. Di ba? So, ganun yun. So, hindi pwedeng magpatong ako bilang pastor ng sarili kong, sumunod ka. Kaya nga may tinatawag na plumb line. Ginamit ng Biblia yan eh. Dapat sundin mo yung katwiran, yung tama. So yun yung sinasabi ni Apostol Pablo. Dapat manatili tayo sa aral. Sino mang evangelist yan, kapag hindi yan nanatili sa aral, hindi yan evangelist, evangelist yan. Sa Bisaya naman, ubangelist. Sumasama lang. Hindi yan totoo. So, ang numero 1 na palatandaan, pagkilala natin sa isang tunay na manggagawa, ay mananatili siya. Kung hindi siya compromiser, I'm sorry mga kapatid. Medyo mabalikan ko lang ng konti. Alam nyo minsan, nakakalungkot na sometimes dahil sa mga problema na nangyayari sa gawain, ko-compromise nila. Alam ko yan. Minsan, kwento ng against doon sa ano, mali yung aral, mali yung pamamagitan. Bakit babalikan din? At alam naman talaga na mali ang aral. Sila mismo napapatunayan na mali yung kanilang aral. Nagtatalaga ng date ng rapture lagi. I cannot work with ministers like that. Sorry, they are my friends, but I cannot work with them. At nung sinabihan na magsisi pagsisihin natin si Brother Branham sa 1977 niya. Magdadawit pa. Alam niyo yung taong hindi marunong kumilala sa kanyang pagkakamali? Listen to this. Hindi naman bagong kwento yan eh. Iba, bakit ganito ang ginawa mo? Yung serpenti kasi. Diba? Adan, bakit anong ginawa mo? Si Iba kasi. Hello? But, the most important thing, stay with the Word. Manatili sa salita. Because this Word will get us through. Nothing will get us through. Mga tao, akala natin na ganyan. Maaring sa ngayon, nasusuportahan tayo, nabibigyan tayo ng mga kung anong material na bagay. But those things cannot get us through. Only this Word can get us through. If we anchored sa mga magagawa, especially, siyempre, kasi sila yung key, key persons. Kailangan manatili sa salita. Sa mensahe. My goodness. Talagang umiiral magsan yung pagka-temper ko. Tinaas nung isang brother, message preacher ko. Nagdasit the Lord pa. Ay na, apo. Pabala ko mga pataltalang niya tao ko na kipanunod ko. Tapno mabangon, maring. This message of William Branham is already, ano yung panis? Meron pang isa? Meron siyang ginamit na salita eh. William Marion Branham, thus says the Lord.
was replaced by William, Don Kennard Parnell. Ultimo pa nga, hindi ko halos mabiglas. Tingnan niyo yan. Ang fivefold ministry dapat manatili sa aral ng mensahero. Tapos sasabihin mo, panis na yung aral ng mensahero? At may pumalit? Anong sabi ni Paul? Let him be a curse. Sumpain ang mga taong ganun. Hindi tayo ang nagsasabi niya. The Bible itself. Anong sabi? They have gone into the way of Balaam. Lumihis sila at sumunod sa mga aral ni Balaam. Sumunod sa mga aral ni Kore at ni Abiram. A minister said to me, said, Brother Branham said, look, I know you're right in that, but said, if I would preach that, my denomination will kick me out. My people will run me out of the church. I never preach another sermon. I said, preach it anyhow. Yes, sir, it's God's word. You're responsible. If you're a prophet of God, true, you will stay with the word. If not, you will stay with your denomination. Depends on where you're from. Pero sabi niya, kung totoo ka, manatili ka sa word. Dahil yun ang totoo. So yun ang, I just want to lay out about fivefold ministry. Paano natin makikilala? Paano natin mapapatunayan ang ministry ng bawat isa? Because we have to know. Kaya kailangan talaga natin makilala. Ano ba yung sinusundan natin? I speak this in generally, maging sa ibang congregation. Kasi hindi nila alam kung, maybe alam din nila kung ano yung sinusundan nga nila eh. But in compromise, they compromise the truth for something, for some reasons. At karamihan yan, material. Yes, karamihan na dahilan kung bakit ikinokompromiso ng mga mananampalatay, mga gawa ang salitang mensahe, ang salita ng Diyos, dahil sa mga material na bagay. Dahil kung doon sila mas mainam, mas maganda. Lahat. Most. But the real child of God, man of God, will stay with the word no matter what. Mananatili yan sa salita. I know whom I have believed. I know whom I have believed. So, you know whom you believe? Hindi naka-details eh. Bakit ganun yung tanong ng Panginoon sa mga disciples? Kayo aalis din ba? Hindi din italhin noon. Of course, may mga reason yung mga umalis eh. Hindi lang actually yung, this is a hard saying. Not only that, maraming ano rin yan. Kaya sabi ng Panginoon sa kanila, sa mga naiwan, will you also go away? But you see, those guys, those men who have the revelation. They have the revelation, di ba? Flesh and blood did not reveal this to you. Anong sagot nila? To whom shall we go? To where shall we go? We left our families. We left our jobs. Iniwanan namin ang aming mga pamilya, Panginoon. Iniwanan namin ang aming mga trabaho. Iniwanan namin ang karangalan sa buhay. Iniwanan namin lahat, tinalikuran namin lahat. Sa ano pa? Babalikan pa namin?
naraman namin, nakita namin na sa'yo lamang ang buhay na walang hanggan. At alin ang mas mahalaga pa sa buhay na walang hanggan? Maring sa buhay na ito pansamantala, mabubuhay tayo ng sagana na that could be done. Because yun naman ang offer ni Satanas. I will give this all to you. If you just follow me, if you just surrender yourself to me. Sabi ng Panginoon, kayo na nag-iwan ng inyong mga pamilya, makakasumpong kayo ng masigit pa. Ano man ang ating kinalikuran sa buhay natin, listen to this. Kung meron man tayong sinakripisyo, kung tayo sapat na mananampalataya, parang si Job na lahat nawala. Pero ang in exchange, at the end, God bless him more. Pinagpala siya ng mas higit pa. Naging dubli na ang kanyang kaligayahan, kasiyahan, kaaliwalasan sa buhay. Sapagkat siya ay nanatili sa salita. Nawala ang kanyang mga asawa, lahat ng arian, ang kanyang asawa, ari-arian. Mga kaibigan, wala na rin. Sila pa yung naging accuser niya. That's not easy. Sila pa yung accuser niya na makasalanan ka, marami kang tinatago siguro kasalanan. That's not easy. Na minsan inakala mo magmamalasakit sa'yo, yun pala yung magdidiin sa'yo. Pero nanatili siya sa salita. I know my Redeemer living. Alam ko. Ganun si Pablo. I know whom I have believed.